Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Ngayon guys, wala nang bayad o libre yan, tulungan na lang sa kapwa mo. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, ikawalong simbang gabi sa ating simbahang Katoliko. Hilingin natin sa Panginoon ang pagbabagong buhay ng mga taong pilit na nagmamatigas laban sa Diyos. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Itong topic natin na kung saan itong si Zacarias at si Elizabeth ay nanganak na nga. Diba? So, nung nanganak na, karamihan naman sa atin, diba? Masaya at maraming pumupunta, maraming nakikigalak para batiin unang-una yung nanganak na at least successful, malusog, at na walang masyadong naging problema. Bagamat ang istorya nitong si Elizabeth at itong si Zacarias ay kakaiba. Dahil nga, di ba, nung kinausap siya ng anghel, itong si si Zacarias, ang sabi ng anghel ay maglilihi ang iyong asawa. Di ba? At ang itatawag mo sa kanya ay Juan. Subalit nagduda nga itong si Zacarias. Paano mangyayari yun? Sapagkat kami matanda na at baog pa yung aking asawa. So, nagduda siya, kaya ang sabi ng anghel, dahil sa hindi ka nanampalataya at naniwala, magiging pipi ka at bingi hanggang sa may panganak yung anak mo. Sabi nga ng anghel, Gabriel. Kaya nung nanganak na siya, di ba? Pinag-uusapan, ano nga ba kanya magiging pangalan? Ang sabi ng iba, Zacarias na lang, total. Zacarias sa kanyang tatay, junior na lang ang ipangalan natin dito sa bata na to. Pero sabi ni Elizabeth, hindi, Juan, sabi niya. Pero sabi ng mga meron, di ba, kanyang mga kapitbahay o kamag-anak, walang may pangalan na Juan sa ating mga kamag-anak. Kaya mas maganda siguro tanungin natin si Zacarias, di ba? Kaya itong si Zacarias, dahil pipi at saka bini, nagpakuha ng isang papel para isulat kung ano yung pangalan. Kaya nung naisulat niya, Juan ang pangalan ng bata, sabay nagsalita niya na siya. Kaya maraming natakot, di ba? Kasi nga, alam nila, naging pipi na to, naging bingi na. Itong si Zacarias, pero nung naisulat nga yung pangalan Juan, yun, nawala na at nakapagsalita na. Kaya marami ang nangilabot, di ba? Nagtaka, talagang kakaiba yung bata na to. Ano kaya, di ba? Itong batang ito. Kaya sabi sa Lucas 1:66, pinag-isipan ito ng mga nakibalita. Ano ba tanong nila ang lahat? Maging ano kaya ang batang ito sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. So, yun nga guys, di ba? Dahil sa nangyayaring ang kwento dito kay Zacarias at Elizabeth, ay nagsisitanungan sila. Ano nga ba talaga yung role ng batang yan? Kung bakit parang kakaiba, di ba? Pero ang sigurado ay nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. So, nakita natin guys, maraming kagandahang loob ang binibigay si Lord. Imagine mo, di ba? Baog na, matanda na itong si Elizabeth, pero nagkaanak pa. Na which is parang imposible, di ba? Pero alam naman natin, walang imposible sa Diyos. So, kahit po sa ating kanya-kanyang personal na buhay, ano ba ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo na sa tingin mo'y wala namang pag-asa? Di ba? Hindi naman na parang mahirap gawin, pero sa kabila niya may ginawang kabutihan ang Diyos sa iyo. Di ba? Kaya itong si Juan Bautista, ang pangalan niya ay hango sa salitang pinagpala itong batang to, o it is the gracious. Di ba? Kaya kumbaga may mission siya itong si Juan Bautista na mauna nga sa Panginoon at ihahanda niya sa kanyang pagdating. Kaya kung minsan guys, di ba, kailangan po pag may nababalitaan tayo na may pinagpala o na-bless sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, matuwa po tayo kasi may mga tao na pag may nakakatanggap na blessing sa kanilang kapwa, kunwari nakangiti, di ba? Pero naiingit lang pala. So yun po ang iwasan natin, lalo na ay
kapag tumatanggap ng grasya o blessing ng ating kapwa. Matuwa po tayo at huwag ka rin mainggit dahil meron din para sa iyo. Maghintay ka lang, baka pinauna lang dahil kailangan na nila at ikaw ay may konting oras ka pa. Pero asahan mo yung matagal mo nang pinagdarasal ay yung makakamit, ibibigay, magiging answered prayer ka rin. Kagaya ni Zacarias, di ba? At ni Elizabeth, sa kanilang pagtanda, ang tagal nilang hiniling sa Diyos na magkaanak sila. Para maiwasan na ang mga tao sabihin sa kanila ay sinumpa sila. Dahil ganun katindi guys. Yung mag-asawa noon na kapag hindi ka ng anak, ay talagang parang sinumpa ka at parang ayaw sa'yo ng Diyos. Kaya nang dahil sa batang ito, dito kay San Juan Bautista, ay tinanggal sila sa kahihiyan. Ganyan ang grasya ng Diyos na minsan di mo kayang isipin, binibigay niya. Actually, kahit hindi mo rin hinihiling, magugulat ka na lang, binibigay niya. Kaya yan po ang ating ilagay sa ating puso't isipan na huwag kalimutang maraming magandang bagay ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, tinanggingan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang posible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa lahat ng nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin lahat po ang kanilang karamdaman. At ganon din po sa pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa kanilang mataas na pride. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagpababa, mapagpatawad at mapagpasensya sa bawat isa. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga pamilyang nasira. Ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip ako paano iraraos sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan. Ang lahat na ito iniiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.